Lumuhod ang Norway. Isang taon na ang nakalipas, may binitawan silang mga salita. Masyadong mataas ang Pilipinas. 32% ng gastos ang pwedeng bawasan. Bakit pa ipipilit? Sa isang pangungusap na iyon, winakasan ang 15 taong partnership. Ang pinili sa halip ng Pilipinas ay ang China. At eksakto isang taon ang nakalipas, sa gitna ng Arctic Ocean, ang barko ay nasa bingit ng pagsabog. 32 marino ang nakakulong. Limitado ang oras. 48 na oras na lang. Hanapin mo man sa buong mundo, wala nang ibang teknolohiya na makakapagresolba sa problemang ito. Ngunit may isang lugar. 3:00 ng madaling araw, may tumawag sa isang telepono sa Subic Bay. Pakiusap, tulungan nyo kami. Ang Norway na nagtaksil sa Pilipinas isang taon na ang nakalipas ay lumuluha sa pagmamakaawa. Ang 48 na oras bago lumuhod ang mga nagtaksil. At ang buong detalye ng nakakagulat na pangyayari kung paano naging pandaigdigang pamantayan ang pamantayan ng Pilipinas ay ilalabas ngayon. Bago tayo magsimula, mag-subscribe at i-like ang channel at mag-comment ng Pilipinas, galingan mo para sumuporta. Isang taon na ang nakalipas, sa conference room ng pangunahing opisina ng shipyard ng Pilipinas sa Batangas, tanaw mula sa bintana ang malalaking dry dock. 3 LNG carrier, bawat isa ay mahigit 300 metro ang haba, ang sabay-sabay na ginagawa. Ang apoy sa welding ay asul na nagliliyab, at ang mga crane ay walang tigil sa paggalaw. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, nakaramdam ako ng pagmamalaki. 15 taon na. 15 taon na ang nakalipas nang maging magpartner ang Nordic Energy at ang Philippine Shipbuilding. Sa loob ng panahong iyon, nakapagtayo kami ng 47 LNG carrier para sa kanila. Walang ni isang insidente ng aksidente sa kaligtasan ang nangyari. Engineer Flores, narito na po ang taga Nordic Energy. Sa boses ng aking junior na researcher, lumingon ako. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang mga pamilyar na mukha. Ngunit iba ang atmosfera. May tensyon, lalo na ang ekspresyon ni Direktor Eric Smed ay hindi pangkaraniwan. Mahigit 10 taon na kaming magkasama sa trabaho, pero hindi niya ako kayang tingnan ng diretso. Eric, matagal na tayong hindi nagkita. Inabot ko ang kamay ko. Engineer Flores, matagal na tayong hindi nagkita. Ibinigay niya ang kanyang kamay para makipagkamay, pero parang alanganin. Ang palad niya ay basa sa pawis. Ano po ang sadya niyo ngayon? Tungkol ba sa bagong order? Iyon ang. May gusto sana akong sabihin. Hindi niya matuloy ang kanyang mga salita. Halata na mayroon siyang hirap sabihin. At mula sa likod niya, pumasok ang isang lalaki na ngayon ko lang nakita. May buhok na kulay ginto at matatalim na mata. Ang suot niyang suit ay halatang mamahaling order made at may kislap ang relo sa pulso niya. Nakataas ang sulok ng bibig niya at parang mayabang ang dating. Terje Hase, ako ang bagong CFO. Siya mismo ang nagpakilala. Hindi siya nag-alok ng pakikipagkamay. Hello. Ako si Ricardo Flores. Noon pa lang, naramdaman ko na agad. Mukhang hindi maganda ang pag-uusapan ngayon. Pero hindi ko inakala na ganito pala kalala. Diretsuhin ko na. Inilapag ni CFO Terje ang isang tumpok ng dokumento sa mesa. Nagdesisyon ang Nordic Energy na baguhin ang kanilang pinagkukunan ng order para sa mga susunod na LNG carrier. Tila nagyelo ang hangin sa conference room. Baguhin? Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan, sabi ng aming sales executive na tila nagulat. Iyon mismo ang ibig sabihin. Nagpapasalamat kami sa 15 taong partnership, ngunit napagdesisyonan namin na oras na para maghanap ng bagong direksyon. Walang emosyon ang boses ni CFO Terje. Para siyang nagkukwento lang tungkol sa panahon. Pwedeng humingi ng konting oras? Pumasok ako sa usapan. Sa loob ng 15 taon, wala kaming ni isang aksidente. Ang lahat ng 47 na barko ay na-deliver ayon sa schedule. At 0 ang reklamo sa kalidad. Kaya bakit biglaan ang pagbabago? Ano ang dahilan? Siyempre, may dahilan. Tiningnan ako ni CFO Terje ng diretso. Hindi ko pa rin makalimutan ang tingin niyang iyon. Para siyang tumitingin sa isang calculator, malamig ang mga mata. Gastos, Engineer Flores. Kumuha siya ng isang dokumento at pinadulas ito sa ibabaw ng mesa. 32% na mas mura kumpara sa shipyard ng Pilipinas. Kung mag-order kami ng 3 barko taon-taon, malaking halaga ang mababawas sa amin. Kinuha ko ang dokumento
Ito ay isang quotation mula sa isang shipyard sa China. Sa China? Ipagkakatiwala niyo ang LNG carrier sa isang shipyard sa China? Medyo lumakas ang boses ko. Oo. May problema ba? May problema? Hindi niyo ba alam kung anong klaseng barko ang LNG carrier? Hindi lang ito ordinaryong barko na nagdadala ng likas na gas. Naglalaman ito ng likidong gas sa 160 degrees Celsius at tumatawid ito sa karagatan. Kung magkamali lang ng kaunti sa welding, kung magkamali lang ng kaunti sa alloy ratio, sa sandaling iyon, 12 ng buhay ang mawawala. At ipagkakatiwala niyo iyon sa China dahil lang sa 32% na mas mura? Engineer Flores, itinaas ni CFO Terje ang kamay niya para putulin ang mga salita ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit nagbago na ang panahon. Nagbago ang panahon? Ibig mo bang sabihin, nagbago na rin ang batas ng pisika? Ang 160 degrees Celsius ba ay naging 100 degrees Celsius na? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Habang nakatanaw sa aming dock, sinabi niya, ang mga shipyard ng China ay nakakuha na rin ng lahat ng international certifications. Ang Lloyd's Register at DNV, hindi na ito ang China noon. Hindi lahat ay sertipikasyon. Tumutol ako. Kung gayon, ano ang lahat? Karanasan, kaalaman, know-how. Ang welding ng cryogenic tank ay hindi pinapayagan ng 0.1 mm na pagkakamali. Hindi ito pinapatunayan ng isang sertipiko, kundi posible lang sa pamamagitan ng kaalaman na naipon sa loob ng ilang dekada. Kaya ba mataas ang gastos sa Pilipinas? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin si CFO Terje. Alam mo ba kung bakit walang aksidente ang Pilipinas sa loob ng 30 taon? Dahil sa sobra-sobrang disenyo, over-disenyo. Ngumiti siya ng sarcastic sa aking mga salita. Sobra-sobrang disenyo. Iyan ba ang tawag mo diyan? Hindi, alam ko. Ang Pilipinas ay nag-apply ng sarili nitong pamantayan na mas mahigpit pa sa international standards, kaya tumataas ang gastos. Iyan ang sekreto ng kaligtasan. Hindi, matigas niyang sinabi. Iyan ang simbolo ng pagiging hindi episyente. Tumahimik ang conference room. Engineer Flores, pag-usapan natin ang mga numero. Bumalik si CFO Terje sa mesa. Ang Pilipinas ay nagtatakda ng nickel content na 5% na mas mataas kaysa sa international standard, tama? Ganoon nga po. Gumagamit din ng 15% na mas maraming reinforcement, ganoon din po. Dinodoble rin ang inspeksyon sa welding. Oo, at lahat iyan ay nagiging gastos. At lahat iyan ay nagliligtas ng buhay. Sagot ko. Buhay? Oo. Ang buhay ng mga marino. Ang mga marino na sumasakay sa LNG carrier ng Pilipinas ay maglalayag ng may kapayapaan. Dahil alam nila na ligtas ang barko nila. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ang katotohanan na walang aksidente sa loob ng 30 taon ay nangangahulugan din na ang karagdagang gastos na iyon ay nasayang sa loob ng 30 taon. Kahit hindi sobra-sobra ang disenyo, hindi pa rin mangyayari ang aksidente. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Wala siyang alam tungkol sa mga barko. Wala siyang alam tungkol sa ibig sabihin ng 32 marino na naglalayag at nakikipagsapalaran. Para sa kanya, ang LNG carrier ay isa lamang numero. Ang numero sa quotation, ang numero sa financial report. Mr. Terje, huli kong sabi, pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan? Ano ang pagsisisihan ko? Kapag nagkaroon ng aksidente sa barkong ginawa ng shipyard ng China, doon mo pagsisisihan. Sinagot niya ako habang nag-aayos ng mga dokumento. Parang sobrang pag-aalala iyan ng isang engineer. Engineer Flores, hindi mo na kailangang mag-alala. At umalis siya sa conference room. Si Direktor Eric Smed lang ang naiwan sandali. Lumapit siya sa akin at bumulong. Pasensya na, Engineer Flores. Tumutol din ako, pero wala akong nagawa. Puno ng guilt ang mukha niya. Desisyon iyan ng head office. Ang CFO na ang may hawak ng lahat. Ang pagbabawas ng gastos, ang pinakamataas na prioridad. Naiintindihan ko, Eric, hindi mo kasalanan. Tumango ako ng tahimik. Pero Engineer Flores, may isa lang sana akong gustong sabihin. Ano iyon? Nag-aalala rin ako. Ang shipyard ng China. Actually, nag-inspection ako. At? Ano ang nakita mo? Masyadong walang karanasan ang mga welders. Sabi nila, first time nila sa cryogenic work. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-report ka ba sa head office? Oo,
Pero alam mo kung ano ang sinabi ng CFO? Ang boses ni Eric ay puno ng pait. Lahat naman ay may first time. Ganoon din ang Pilipinas noong simula. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa dock. 30 taon. Tumagal ng 30 taon bago naging pinakamalakas ang Philippine shipbuilding sa larangan ng LNG carrier. Sa loob ng panahong iyon, ang pawis at luha na ibinuhos ng aming mga nakatatandang engineer ang mga pagkabigo at tagumpay na naranasan. Ang lahat ng iyon ay naipon at ito ang aming teknolohiya ngayon. Iyon ay diniskartehan lang ng isang linyang lahat naman ay may first time. Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko. Pagkalipas ng 2 linggo, nasa head office ako ng Nordic Energy sa Oslo. Akala ko, ito na ang huling pagkakataon. Susubukan kong kausapin sila ng direkta at kumbinsihin sila. Hindi naiintindihan ng management ang teknolohiya, kaya kailangan kong magpaliwanag. Ang taglamig sa Oslo ay malupit. Nang tumayo ako sa harap ng gusali ng head office, ang logo ng Nordic Energy ay malamig na nagliliwanag. Engineer Flores, oras na po ng appointment. Sige, tara na. Sinundan ko ang staff at sumakay sa elevator. 20th floor, Executive Conference Room. Nang bumukas ang pinto, nakaupo si CFO Terje. Sa tabi niya ay si CEO Olaf Bergen at ilang executives. Welcome, Engineer Flores. Formal na bati ni CEO Olaf. Opo, mayroon po akong importanteng sasabihin ngayon. Kinuha ko ang mga materyales na inihanda ko. Ito ay ang mga bagay na kinumpirma ko mismo tungkol sa teknolohiya ng shipyard ng China. Maaari po bang bigyan niyo ako ng 5 minuto? Sige, magpatuloy ka. Tumango ang CEO. Kumislot ang kilay ni CFO Terje. Inilipat ko ang unang slide sa screen. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng welding equipment na hawak ng Dalian Shipyard ng China. Nag-report sila na mayroon silang TIG 500 series ng automatic tungsten na mahalaga para sa cryogenic welding, tama? Ganoon nga, sagot ni CFO Terje. Ngunit na-check ba ang calibration history ng mga equipment na ito? Calibration history? Tumahimik ang conference room. Ang huling calibration ay 10 buwan na ang nakalipas. Ang cryogenic welding equipment ay dapat i-calibrate kahit man lang 1 beses sa loob ng 3 buwan. Iyan ang international standard. Tiningnan ni CEO Olaf si CFO Terje. Na-check mo ba ito? Iyon ay issue na dapat i-manage ng shipyard. Hindi iyon ang bagay na dapat isa-isa nating i-check. Medyo nagpanik si CFO Terje. Iyan ang problema. Nagpatuloy ako. Ang shipyard ng Pilipinas ay kusang nagmamanage nito kahit hindi i-require ng nag-order. Sa Philippine Shipbuilding, ginagawa ang calibration buwan-buwan. Dahil iyon ang tama. Buwan-buwan? Opo, buwan-buwan. Inilipat ko ang pangalawang slide. Ito ang status ng qualifications ng welders. Ang mga welders na may certification para sa cryogenic welding sa shipyard ng China ay 47 lahat. Sa mga iyon, 3 lang ang may 5 taong karanasan o higit pa. 3? 3 lang? Tanong ng CEO. Opo. Ang natitirang 44 ay lahat may wala pang 1 taong karanasan. Ang mga welders na kailangan sa isang LNG carrier ay karaniwang 60 o higit pa. Sa sitwasyon na 3 lang ang may 5 taong karanasan o higit pa, kaya ba nilang i-manage ang kalidad? Ang mga baguhan ay siguradong may training. Tumutol si CFO Terje. Training? Anong klasing training? Siyempre, training tungkol sa cryogenic welding. Ilang oras na training ang natanggap nila. Kailangan pa nating i-check iyan. Na-check ko na. 40 na oras. Inilipat ko ang slide sa screen. Ang oras ng training para sa cryogenic welders sa Philippine Shipbuilding ay minimum na 2,000 oras. At pagkatapos niyan, nagtatrabaho pa sila bilang katuwang sa ilalim ng senior welders sa loob ng 5 taon. 40 na oras. At 2:00 oras. Alin ang mas ligtas? Lumakas ang boses ko. Iyan ay 160 degrees Celsius. Kung magkaroon ng 0.1 mm na pagkakamali habang nagwe-welding, magbabago ang contraction rate ng metal sa cryogenic temperature. Kung tumagas ang gas mula sa puwang na iyon, magli-liquidate ito agad. Alam mo ba kung ano ang liquefied natural gas? Tahimik ang conference room. Bomba. Kung sumabog ang 1007 cubic meters ng sabay-sabay, matutunaw ang lupa sa loob ng 500 metro radius. Nanlumo ang mukha ng CEO. Engineer Flores, hindi ba't masyadong OA ang sinasabi mo?
Mayroon bang nangyari na talagang ganoong aksidente? Mayroon po. Inilipat ko ang pangatlong slide. Halos 45 taon na ang nakalipas ang aksidente ng LNG carrier, El Paso, Tokyo, na nangyari sa karagatan. Gas leakage dahil sa depekto sa welding at crack sa tank. Sa kabutihang palad, maaga itong natuklasan kaya naiwasan ang malaking trahedya, ngunit nasira ang hull. 45 taon na ang nakalipas. Hindi ba't bago pa yan sa technical regulations? Sabi ni CFO Terje. Gaano nakalaki ang inunlad ng teknolohiya simula noon? Iba na ang panahon ngayon. Tama po, sagot ko. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang umunlad, kaya nga walang aksidente sa loob ng 30 taon. Hindi ang teknolohiya ng China ang umunlad. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa conference room. Tiningnan ng CEO si CFO Terje. Terje, ano ang masasabi mo? Tumayo si CFO Terje. Naglakad siya patungo sa screen. Salamat sa iyong madamdaming presentasyon. Mayroon kang malaking pagmamalaki sa Philippine Shipbuilding, hindi ba? Nagbago ang tono niya. May bahid ng pang-uuyam. Hindi po pagmamalaki. Katotohanan. Siguro. Ngunit ang negosyo ay hindi ginagawa sa emosyon. Ginagawa ito sa mga numero. Inilipat niya ang kanyang slide sa screen. 32% na pagbabawas ng gastos kumpara sa shipyard ng Pilipinas. 480 bilyong yen sa loob ng 3 barko bawat taon. Sa loob ng 10 taon, aabot ito sa 4.8 trilyong yen. Alam mo ba kung ano ang magagawa namin sa perang iyan? Hindi ito usapin ng pera. Pera ang lahat, Engineer Flores. Matigas niyang sinabi. Alam mo ba kung ano ang gusto ng mga shareholders? Kita, hindi ba? Tama iyon, kita. Ang kaligtasan, iyon ay dapat panatilihin. Ang pagbabawas ng gastos ay dapat isagawa sa itaas niyan. Dapat panatilihin, sabi mo? Hindi mo ba naintindihan kung ano ang ipinakita ko kanina? Hindi na-calibrate na equipment, walang karanasan na welders. Ligtas ba ang barkong ginawa sa ganoong lugar? Nakakuha rin ng international certification ang shipyard ng China. Ang certification ay ang minimum standard. Itinaas ko ang boses ko. Ang Pilipinas ay nagtatakda pa ng safety margin sa itaas niyan. Iyan ang sobra-sobrang disenyo na sinabi mo. Iyan ang sekreto ng 30 taong walang aksidente. Ngumiti si CFO Terje ng sarcastic. Engineer Flores, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng insurance company? Ang insurance premium ng LNG carrier ng Pilipinas ay pinakamababa sa mundo dahil walang aksidente sa loob ng 30 taon. Lumapit siya sa akin. Ngunit sino ang makakapagsabi kung iyon ay dahil sa sobra-sobrang disenyo ng Pilipinas o dahil lang sa swerte? Good luck. Kung hindi rin magkakaaksidente ang barko ng China, hindi ba't iyon ang mas episyente? Hindi ako makapagsalita. Ang taong ito ay talagang walang alam. Iyon ang naramdaman ko sa puso ko. Mr. Terje, huli kong sabi, pumunta ako rito ngayon hindi para makuha ang order, kundi para magbigay ng babala. Babala? Anong babala? Kung gagawa ka ng LNG carrier sa shipyard ng China, magkakaroon ng aksidente. Hindi ko alam kung kailan, pero siguradong mangyayari. Sino ang mananagot noon? Nagkibit balikat si CFO Terje. Pag-iisipan na lang natin iyan kapag nangyari. Sa ngayon, ang pagbabawas ng gastos ang pinakamataas na prioridad. Inayos ko ang mga dokumento at tumayo. Pagsisisihan mo ito. Sinabi niya sa likod ko. Ganyan ang sinasabi ng lahat ng engineers. Ngunit sa ngayon, wala pa akong pinagsisisihan ni minsan. Nang lumabas ako ng kwarto, nagtama ang mata namin ni Direktor Eric Smed. Sinabi niya sa mahinang boses, "Pasensya na, Engineer Flores." Tumango ako at lumabas sa gusali. Malamig ang hangin sa Oslo, ngunit ang puso ko ay mas malamig pa. Pagkalipas ng 3 buwan, isang malaking seremonya ang ginanap sa Dalian Shipyard ng China. Nakita ko sa balita. Si CEO Olaf Bergen ng Nordic Energy mismo ang dumalo at nagputol ng laso. Si CFO Terje Hase ay nakangiti sa tabi niya. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa makasaysayang partnership sa pagitan ng Nordic Energy at Dalian Shipbuilding Industry. Ang kontratang ito ay magiging tulay para sa bagong paglipad ng 2 panig. Umalingaw-ngaw ang boses ng news anchor sa opisina. Pinatay ko ang monitor. Direktor, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala na tanong ni Jun Sato, dating Yuki Sato, senior researcher. Ayos lang. Hindi naman iyan problema na pwede nating kontrolin. Kalmado kong sagot. Ngunit ang totoo, hindi ako ayos.
Ang relasyon na binuo namin ng may malasakit, care, passion sa loob ng 15 taon ay gumuho sa isang iglap dahil sa numerong 32%, sabi ni June. Oo, may kakilala po ako sa shipyard ng China na iyon. Kakilala? Sino? Ang kabatch ko sa universidad ay na-assign doon bilang inspector ng Singapore Classification Society. Tumingala ako. May narinig ka ba? Lumingon si June sa paligid at nagpababa ng boses. Non-official na usapan, pero parang may kakaiba raw. Kakaiba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang inspection record ng kalidad ng welding ay paulit-ulit na binabago raw. Ang mga bagsak sa unang inspeksyon ay biglang nagiging pasado sa re-inspection. Lumaki ang mata ko. Re-inspection? Sino ang gumagawa? Ito raw ay hindi galing sa external inspector, kundi sa internal quality control team. Ang mga taong may conflict of interest. Kinumutan ko ang aking noo gamit ang kamay ko. Wala bang whistleblower? Mayroon naman daw, pero hindi sila basta-basta magpapakilala. Takot sa pagganti. Nag-isip ako sandali. Ang pangalan ng kaibigan mo ay Li Wei. Chinese-American siya, pero matino siyang tao. Pero maingat lang siya dahil nasa China ang pamilya niya. Naiintindihan ko. Kuha ko muna ang contact details niya. Opo, sige po. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang unang LNG carrier ay inilunsad sa Dalian Shipyard. Nagkaroon ng malaking promotional campaign ang Nordic Energy. Ang mga salitang pagsisimula ng bagong panahon, pagsasama ng episyente at inobasyon ay kumalat sa media. Pinanood ko ang balita ng may pag-aalala, ngunit wala akong magawa, wala kaming magagawa. At lumipas ang 1 taon. At dumating ang araw na iyon. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang cellphone ko habang natutulog ako. Hindi pamilyar na international number, galing sa Norway. Hello? Narinig ko ang nanginginig na boses. Engineer Flores, ako ito, si Eric. Eric? Anong nangyari at tumawag ka sa ganitong oras? Direktor, may malaking problema. Nanginginig ang boses niya. Malaking problema? Anong nangyari? Nagka-aksidente ang barko namin sa Arctic Ocean. Napabalikwas ako sa kama. Aksidente? Anong klaseng aksidente? Nagkaroon ng crack sa tank. Ang pressure ay tumataas ng tumataas. Kung hindi ito maresolba sa loob ng 48 oras, sasabog ito. Hingal na hingal siya. 32 na tao ang nakasakay. Napatigil ako. At tumawag ka sa akin? Engineer Flores, pakiusap. May halo ng luha ang boses ni Eric. Pakiusap, tulungan niyo kami. Wala nang ibang makakapagresolba sa problemang ito kundi ikaw, Direktor. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dilim pa rin sa labas. Naalala ko ang mga salitang narinig ko sa Oslo, 1 taon na ang nakalipas. Tigilan na ang sobrang pag-aalala na iyan ng mga engineers. Pag-iisipan na lang natin iyan kapag nangyari. Dumating na ang panahong iyon. Bumalik ang mga nagtaksil. Eric, dahan-dahan kong sabi, ano ang sinasabi ni CFO Terje ngayon? Mahabang katahimikan ang naghari. Iyon ang, si CFO Terje mismo ang gusto sanang makipag-usap sa iyo. Ano? Si CFO Terje? Nakabantay siya ngayon. Pwede ko bang ikonekta ang tawag? Nag-isip ako sandali. Ang yabang na iyon 1 taon na ang nakalipas. Ang boses na nagsabing hindi kailangan ang sobrang disenyo. Ikonekta mo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang pamilyar na boses. Ngunit hindi ito ang boses noong 1 taon. Engineer Flores, basag ang boses ni CFO Terje. Opo, pakiusap. Tulungan niyo kami. Wala akong sinabi. Tama ka, Engineer Flores. Nagkamali ako. Pakiusap, tulungan niyo kami. Narinig ko ang pag-iyak niya sa kabilang linya. Dahan-dahan akong nagsalita. 32 na Marino, tama? Opo. Tama po. 48 na oras ang natitirang oras. Pumikit ako. Ang mga nagtaksil sa amin. Ang mga nang insulto sa amin. Sila ngayon ay lumuluhod. Ngunit may 32 na buhay sa barkong iyon. Wala silang kinalaman sa desisyon ni CFO Terje. Mga taong sumakay lang sa barko para gawin ang trabaho nila. May pamilya, may pangarap, may bahay na babalikan. Idinilat ko ang mata ko. Sige. Sinabi mo bang sige? Lalabas kami. Magsiset up ako ng team ngayon din. Narinig ko ang iyak sa kabilang linya. Salamat po. Engineer Flores, maraming salamat po. Pinatay ko ang tawag at nagsimulang magbihis. Nagpadala ako ng message kay June Sato, emergency call-up.
Magtipon sa laboratory sa loob ng 30 minuto. At sandali akong tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting sumisikat ang araw. 48 na oras. Pupuntahan namin para iligtas ang mga nagtaksil sa amin. Balik tayo ng kaunti sa nakaraan. 12 oras bago ako tumanggap ng tawag sa madaling araw. Sa Barents Sea sa Arctic Ocean, ang LNG tanker ng Nordic Energy, ang Nord Star 3, ay naglo-load ng liquefied natural gas sa Yamal Peninsula ng Russia at papunta sa Europa. Ito ang unang barko na ginawa sa Dalian Shipyard ng China, 1 taon na ang nakalipas. Ang kapitan, si Ole Niil, ay isang veterano na may 30 taong karanasan. Noong gabing iyon, naghahanda siya para sa paglalayag sa gabi sa bridge. Kapitan, weather report. Papalapit na tayo sa bukas na dagat. Isang low-pressure system ang papalapit mula sa hilagang kanluran. Inaasahan ang paglala ng kondisyon ng dagat sa loob ng 6 na oras. Tumango ang kapitan. Naiintindihan ko. Panatilihin ang ruta ayon sa plano at balaan ng mga marino. Normal na gabi iyon. Ang paglalayag sa Arctic Ocean ay laging mahirap, ngunit para sa kanyang 30 taong karanasan, normal lang ito. Ngunit may nagsimulang mangyari na kakaiba noong gabing iyon. Bandang hating gabi, si Emil, ang engineer na nagbabantay sa engine room, ay nakarinig ng kakaibang tunog. Kiiing, isang matinis na tunog na parang bakal na nababaluktot. Tinanggal ni Emil ang kanyang headphone at nakinig. Ano iyon? Ang tunog ay parang galing sa kargamento. Kinuha niya ang flashlight at naglakad patungo sa inspection passage ng cargo bay. Ang kargamento ng LNG carrier ay may kakaibang istruktura. Para itabi ang likidong gas sa 160 TeV Descralcisen, mayroong maraming layer ng insulation at isang tank na gawa sa espesyal na alloy. Ang istrukturang ito, na tinatawag na membrane type, ay may manipis na stainless steel film na nakatiklop na parang alon at idinisenyo para makayanan ang contraction sa cryogenic temperature. Nang dumating si Emil sa inspection point ng Tank 1, mas lumakas ang tunog ng kiing. Tinamaan ng flashlight niya ang outer wall ng tank. Ano ito? May yelo sa ibabaw ng outer wall. Hindi ito dapat mangyari. Kung perpekto ang insulation, ang outer wall ng tank ay dapat nasa ambient temperature. Ang pagkakaroon ng yelo ay nangangahulugan na tumatagas ang lamig mula sa kung saan. Namutla ang mukha ni Emil. Kinuha niya agad ang radio. Bridge, narito ang engine room. Abnormalidad ang nakita sa Tank 1. Humihingi ng tulong ng kapitan. Dumating ang kapitan sa cargo bay 10 minuto pagkatapos. Sa panahong iyon, mas lumawak pa ang yelo. Ano ba talaga ito? Tumigas ang ekspresyon ng kapitan. May problema ba sa insulation layer? Hindi ko alam. Pero tumatagas ang lamig, walang duda. Sa 30 taong karanasan ng kapitan, hindi pa niya nakita ang ganitong sitwasyon. O, sa totoo lang, hindi pa niya narinig dahil sumakay lang siya sa mga LNG carrier na ginawa ng Philippine Shipyard. Dalhin ang thermal camera. Dinala ng chief engineer ang thermal camera. Sa screen ng camera, lumabas ang outer wall ng tank. Napahinto ang paghinga ng kapitan. Sa gitna ng screen, may mahabang asul na linya na tumatakbo ng patayo. Ang asul ay nangangahulugan ng mababang temperatura. Crack, bulong ng kapitan. May crack sa tank. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm sa barko. P.A. Tank 1 pressure anomaly. Tank 1 pressure anomaly. Ang automatic alarm system ay nag-activate. Tumakbo si Kapitan Ole papunta sa bridge. Sa monitor, lumabas ang internal pressure ng tank. Ang normal range ay 0.7 hanggang 1.0. Ang kasalukuyang numero ay 1.2 at ang numerong iyon ay patuloy na tumataas. 1.3, 1.4, K. Nagmura ang kapitan. Ang likidong gas ay nagsisimulang mag-gasify mula sa crack. Ang gas na nag-gasify ay nag-expand sa volume ng 600 beses. Ang pressure na iyon ay patuloy na naiipon sa loob ng tank. Emergency contact sa head office. Sigaw ng kapitan. At lahat ng marino, emergency standby. Ngayon din, Norway, Oslo, Nordic Energy Head Office Crisis Management Center. 3:00 ng madaling araw. Tumunog ang telepono ng staff. Hello, Crisis Management Center. Narinig niya ang nagmamadaling boses ng kapitan sa kabilang linya. Ito ang Nord Star 3. May crack sa Tank 1. Tumataas ang pressure. Humihingi kami ng emergency support. Namuti ang mukha ng staff. Teteka lang po. Crack?
Sa LNG tank? Oo, ang kasalukuyang pressure ay 1.5 at tumataas pa. Binuklat ng staff ang emergency contact list. Sa kasaysayan ng Nordic Energy, ito ang unang aksidente na ganito. Oh, sa totoo lang, wala pa itong nangyari ni minsan sa nakalipas na 15 taon noong pinapagawa nila ang mga barko sa Philippine Shipyard. Pagkalipas ng 30 minuto, nagtipon ang mga executives sa Crisis Management Center. Ang mukha ni CEO Olaf Bergen ay kulay lupa. Si CFO Terje Hase ay tuluyan ng hindi makapagsalita. I-report ang kasalukuyang sitwasyon, utos ng CEO. Tumayo si Direktor Eirik Smed, ang in-charge sa maritime safety, sa harap ng screen. Ang Nordstar 3 ay kasalukuyang nasa 74 docks north latitude, 38 degrees east longitude sa Barents Sea. May crack na humigit kumulang 30 cm sa tank 1 at ang internal pressure ay tumaas na sa 1.8. Gaano kataas ang 1.8? Ang normal range ay 1.0 pababa. Kung lumampas sa 2.5, magsisimula ang fatal damage sa structure ng tank at kung lumampas sa 3.0, tumigil si Eirik. Kung lumampas sa 3.0, may panganib na sumabog. Nagyelo ang conference room. Ilang marino ang nakasakay? 32. Kinumutan ng CEO ang noo niya gamit ang kamay niya. Hindi ba pwedeng i-evacuate? Ang problema ay ang kasalukuyang lokasyon. Ang pinakamalapit na lupa ay Novaya Zemlya ng Russia, pero malayo pa rin iyon ng mahigit 400 km. At ang kasalukuyang kondisyon ng dagat, anong nangyari sa kondisyon ng dagat? Dahil sa low pressure system sa loob ng 6 na oras, ang taas ng alon ay umabot na sa 8 metro. Imposible ang paglapag ng helicopter at ang pag-evacuate sa barko. Aabutin ng minimum na 6-6 na oras bago dumating ang pinakamalapit na rescue ship. Ngunit, nanginginig ang boses ni Eirik. Kung ikakalkula sa bilis ng pagtaas ng pressure ngayon, aabot ito sa limit point sa loob ng 48 na oras. Si CFO Terje ang unang nagsalita. Ibig sabihin kung hindi maayos ang tank sa loob ng 48 na oras, sasabog ito. Natahimik ang conference room. Wala bang ibang paraan? Tanong ng CEO. Paraan para pababain ang pressure ng tank. Sumagot si Eirik. Kung ilalabas ang gas, bababa ang pressure. Ngunit kung ilalabas ang 170,000 cubic meters ng natural gas sa gitna ng Arctic Ocean, magkakaroon ng malaking epekto sa kalikasan. At kung magkaroon ng static electricity habang naglalabas, magdudulot din iyon ng pagsabog. Tama? Opo. Sumingit si CFO Terje. Hindi ba pwedeng isara na lang ang crack sa pamamagitan ng welding? Umiling si Eirik. Imposible. Ang temperatura sa loob ng tank ay 160 degrees Celsius. Hindi tayo pwedeng lumapit gamit ang ordinaryong welding. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Lumakas ang boses ni CFO Terje. Kailangan natin ng teknolohiya na kayang isara agad sa cryogenic state. Espesyal na cryogenic welding technique o cryogenic epoxy system. Tumigil si Eirik. May alam ka ba? Tanong ng CEO. Masakit na binuksan ni Eirik ang bibig niya. Ang teknolohiyang iyon ay nasa isang lugar lang sa mundo. Saan? Ang tingin ni Eirik ay napunta kay CFO Terje. Sa Pilipinas, Philippine Shipyard. Nagyelo ulit ang conference room. Nabaluktot ang mukha ni CFO Terje. Sa Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Matigas na sabi ni Eirik. Ang cryogenic emergency sealing technology ay hawak lang ng Philippine Shipyard sa buong mundo. Isang teknolohiya na na-develop ilang taon na ang nakalipas na pinagsasama ang espesyal na polymer sealant at cryogenic welding system na gumagana sa 160 degrees Celsius pababa. Wala nang iba? Korea? Europe? May mga kumpanya sa Korea na nagre-research ng parehong teknolohiya, ngunit hindi pa ito operational. Walang ganoong teknolohiya sa Europe. Tumayo si CFO Terje. Teka, maghanap ng ibang paraan. Ang Pilipinas lang ang hindi pwede. Hindi pwede? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng CEO. Ikaw ang nagtapos ng kontrata, hindi ba? Namula ang mukha ni CFO Terje. Iyon ay desisyon sa negosyo. Ngunit ang humingi ng tulong sa kanila ngayon. May dumating na email. May nagsabi, galing sa kapitan. Lumampas na sa 2.0 ang pressure. Natahimik ulit ang conference room. Dahan-dahang tumayo ang CEO. Terje. Opo. Ang pride ba ang mas mahalaga
o ang 30 dala na buhay? Walang sinabi si CFO Terje. Eric, sabi ng CEO, kontakin ang Pilipinas. Ngayon din. Subic Bay, Philippine Shipyard Cryogenic System Laboratory. 3:00 ng madaling araw. Natanggap ko ang tawag mula kay Eric at nagbibihis na ako. Pagkalipas ng 10 minuto, kinausap ko si CFO Terje. Wala na ang yabang noong 1 taon. Nanginginig, basag, at halos umiiyak ang boses niya. Sinabi kong lalabas kami, ngunit sa totoo lang, komplikado ang pakiramdam ko. Ang mga nagtaksil sa amin, ang mga nang-insulto sa amin, ang mga nagsabing hindi kailangan ang disenyo, sila ngayon ay lumuluhod at humihingi ng tulong. Nang dumating ako sa laboratory, may ilan ng researcher na nagtipon, si Jun Sato, Ariel Suzuki, Mitch Ito, dating Mickey Ito, at iba pang junior researchers na pinalaki ko. Direktor, narinig namin ang balita, sabi ni Jun. Nagka-aksidente raw ang barko ng Nordic Energy. Oo, crack sa tank 1. Tumataas ang pressure, sasabog kung hindi maresolba sa loob ng 48 oras. Ang barkong iyon, sabi ni Ariel, ang barkong ginawa sa China, hindi ba? Ang kumuha ng kontrata namin noong 1 taon. Oo, at bakit tayo ang tutulong? May galit sa boses ni Ariel. Alam mo ang sinabi nila, masyadong mahal ang Pilipinas, sobrang disenyo, sapat na raw ang China. Ganoon ang sabi nila at tinapos ang kontrata, hindi ba? Alam ko, at ngayon, humihingi sila ng tulong? Iyon ang pinili nilang daan. Pinili nila ang mura at nagka-aksidente. Bakit tayo ang aayos? Tiningnan ko si Ariel, hindi siya nagkakamali. Ganoon din ang naisip ko. Ariel, opo. Alam mo ba kung ilang marino ang nakasakay sa barkong iyon? Ilan po? 32. Ang desisyon ay galing sa management ng Nordic Energy. Hindi iyan desisyon ng mga marino. Ang 32 na iyon ay mga taong sumakay lang sa barko para gawin ang trabaho nila. May pamilya, may mga anak, may bahay na babalikan. Tumahimik si Ariel. Kung hindi tayo pupunta, mamamatay sila. Ngunit direktor, at may isa pa, lumingon ako. Ito ay isang pagkakataon din para sa atin. Pagkakataon. Ang buong mundo ay nakatingin. Kung paano kikilos ang Pilipinas. Kung ano ang pipiliin natin. Kapag humingi ng tulong ang mga nagtaksil sa atin, tumango si Jun. Ang hindi pagtulong ay paghihiganti. Ang pagtulong ay karangalan, dignity, class. Hindi ba, Direktor? Tama. Tiningnan ko ang mga researcher. Kung pupunta tayo at ililigtas ang barkong iyon, malalaman ng buong mundo na kailangan ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang teknolohiyang ininsulto nila bilang sobrang disenyo ay ang magliligtas sa 32 na buhay. Tumahimik sandali. Si Ariel ang unang nagsalita. Naiintindihan ko. Tara na, sabi ni Mitch Ito. Inihahanda ko na ang gamit. Kailangan natin ng CREOS system at cryogenic welding kit, tama? Oo, at thermal imaging drone din. Kailangan natin ng tumpak na diagnosis ng kalagayan ng tank. Nagtanong si Jun, paano po tayo pupunta? Masyadong malayo ang Arctic Ocean. Tiningnan ko ang relo ko. 4:00 ng madaling araw. Sabi ng Norway, magsiset up sila ng charter flight sa Clark. Mula doon, pupunta tayo sa Tromsø, Norway, at mula sa Tromsø, sasakay tayo ng helicopter papunta sa site. Kaya bang lumipad ng helicopter? Narinig ko na mataas ang alon. Mabuti na lang, pansamantalang gaganda ang panahon sa loob ng 6 na oras. Iyon ang tatargetin natin. Tiningnan ko ang mapa ng mundo na nakasabit sa dingding. Subic Bay papuntang Clark, 1 oras. Clark papuntang Tromsø, 12 oras. Tromsø papuntang site gamit ang helicopter, 3 oras. Ang kabuuang oras ng biyahe ay minimum na 60 na oras. Sa 48 na oras, 60 na oras ang gagastusin sa biyahe. Ang oras ng trabaho sa site ay 32 na oras. Hindi, kung isa sa alang-alang ang safety margin, 24 na oras lang talaga. Wala tayong oras. Sige, kumilos na tayo. Ihanda ang equipment at umalis sa loob ng 30 minuto. Nagkalat ang mga researcher. Ako lang ang naiwan sa opisina sandali. Nasa mesa ko ang litrato ng pamilya ko. Ang asawa ko at 2 anak. Kinuha ko ang cellphone ko. Hello? Ako ito. Ginising ba kita? Pasensya na. Anong nangyari? Bakit ka tumawag sa ganitong oras? Nagkaroon ako ng biglaang business trip. Pupunta ako sa Norway. Sa Norway? Biglaan? Oo, emergency. Pag-uusapan natin ang detalye mamaya. May katahimikan sandali.
Mapanganib ba ang trabaho, Carding? Medyo, pero ayos lang. Babalik ako agad. Nagbuntong hininga ang asawa ko. Mag-iingat ka. Siguraduhin mong makakabalik ka ng ligtas. Oo, sabihin mo sa mga bata na nag-business trip si Papa. Pinatay ko ang tawag at pumikit sandali. 32 na Marino. May pamilya rin sila. Tulad ko, may asawa, may mga anak, may mga taong naghihintay na umuwi sila. Idinilat ko ang mata ko. Kailangan kong pumunta. Clark International Airport. Alas 6 ng umaga. Ang charter flight na inayos ng Nordic Energy ay naghihintay. Sumakay kami, kasama ang 5 engineers. Si Jun Sato, Ariel Suzuki, Mitch Ito, at ang veteranong cryogenic welder na si Manong Ben, dating Tsuyoshi Watanabe. Ang equipment lang ay lumampas sa 2 tonelada. Cryo-S system, cryogenic welding kit, thermal imaging drone, special na cold weather suit, oxygen supply device. Pagkaalis ng eroplano, binuksan ko ang laptop. Kailangan kong i-analyze ang data na ipinadala ng Nordic Energy tungkol sa site. Direktor, tingnan nyo ito. Umupo si Jun sa tabi ko. Nakuha namin ang blueprint ng tank pero may kakaiba. Ano? Dito. Ang arrangement ng reinforcement. Itinuro niya ang screen. Tiningnan ko ng maigi. Iba ito sa orihinal na disenyo. Opo. 18% na mas kaunti ang reinforcement kumpara sa international standard. 18%? Hindi ako makapaniwala. Imposible, kahit para sa pagbabawas ng gastos. Kung babawasan ng 18% ang reinforcement, guguho ang structural stability. Tumango si Jun. Lalo na kapag nagko-contract ang metal sa cryogenic temperature, ang reinforcement ay dapat mag-disperse ng stress. Kung 18% ang kulang, magko-concentrate ang stress sa isang lugar, kaya ang crack. Siguro ang lugar na nagka-crack ay ang lugar kung saan nag-concentrate ang stress. Nagbuntong hininga ako. Ito ba ang kakayahan ng shipyard ng China? Hindi lang kasalanan ng China, sabi ni Ariel. Ang Nordic Energy ang humingi ng cost reduction at ang shipyard ay kailangang sumunod sa request na iyon sa pamamagitan ng pagbawas sa kung saan. Iyon ang nagdulot sa trahedyang ito. June, nasa iyo pa rin ba ang contact details ng whistleblower na si Li Wei? Opo, nasa akin. Bakit po? Kontakin mo siya. Sa sitwasyon ngayon, baka kailanganin natin ng internal information. Masusunod po, lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng ulap. Mula sa labas ng bintana, nakita ko ang pagsikat ng araw. Tumingin ulit ako sa data. 48 na oras. 40 na oras na lang ang natitira. Kailangan naming magmadali. Lumipas ang 10 oras sa eroplano. Halos hindi ako natulog. Analysis ng data, paggawa ng plan of action, simulation, kasama ang team members. Sa panahong iyon, madalas tumatawag ang Nordic Energy. Engineer Flores, ang kasalukuyang pressure ay 2.4. Ang boses ni Eric ay lalong nagiging desperado. Ang bilis ng pagtaas ay 0.05 bawat oras. Mabilis akong nagkalkula sa utak ko, 2.4 hanggang 3.0, 0, 6 pa. Kung 0.05 bawat oras, aabot sa 3.0 sa loob ng 12 oras. Ngunit sa totoo lang, habang lumalaki ang crack, mas bibilis ang pagtaas ng pressure. Gaano pa katagal bago kayo dumating sa site? 2 oras papuntang Tromso, 3 oras sa helicopter, kabuuang 5 oras. Mabuti na lang, gumaganda na ang panahon. Posible na ang helicopter operation. Naiintindihan ko. Mag-uumpisa kami agad pagdating. Nang akala ko ay puputulin na ang tawag, nagsalita si Eric. Engineer Flores, opo. Maraming salamat dahil pumunta kayo. Natahimik ako sandali. Eric, tumutol ka, hindi ba? Sa pagpunta sa China. Opo, pero hindi ko napigilan sa huli. Hindi mo kasalanan iyon, pero nakakahiya pa rin. Naputol ang tawag, sabi ni Ariel sa tabi ko. May konsensya rin pala siya. Mabait siyang tao talaga. Naiintindihan niya ang teknolohiya. Ang problema ay ang mga nasa taas na numero lang ang nakikita. Lumapit si Jun. Direktor, nakausap ko si Li Wei. Nagulat ako sa sinabi niya. Bumulong si Jun. Ang alloy ratio na ginagamit sa welding sa Dalian Shipyard ay dinaya raw. Ano, ang nickel content? Ang stainless steel para sa cryogenic ay dapat may minimum na 9% nickel, pero sa totoo lang, binabaraw sa 7%. Pumikit ako. Kung mababa ang nickel content, tataas ang brittleness ng metal sa cryogenic temperature. Sa madaling salita, madaling mabasag. May ebidensya?
may internal document daw si Liwei. Ang record ng quality inspection at ang actual component analysis result. Bakit hindi niya ito isinapubliko hanggang ngayon? Dahil nasa China ang pamilya niya. Natatakot sa pagganti. Kinumutan ko ang noo ko gamit ang kamay ko. 18% na kulang sa reinforcement, dinaya ang nickel content. Ang welding equipment ay hindi na-calibrate sa loob ng 11 buwan at ang mga welders ay may wala pang isang taong karanasan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang time bomb na sasabog anumang oras. June, opo, sabihin mo kay Liwei. Pagkatapos ng insidenteng ito, gusto naming magbigay siya ng opisyal na testimonya. Poprotektahan namin siya. Masusunod po. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Darating na tayo sa Tromsø. Norway, Tromsø. Isa sa mga pinakahilagang lungsod sa mundo. Nang lumabas kami sa airport, isang hangin na parang labaha ang sumalubong sa mukha ko. Ngunit wala kaming oras para maramdaman ang lamig. Dumiretso kami sa heliport. Isang malaking transport helicopter na inayos ng Nordic Energy ang naghihintay. I-load ang equipment at umalis kami. Sa loob ng heli, nagbigay ako ng huling briefing sa team members. Makinig. Pagdating sa site, wala tayong oras. Mag-uumpisa agad tayo. Opo. Una, gamitin ang thermal imaging drone para iskan ang buong tank. Ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon at laki ng crack ang una. Pagkatapos, depende sa kalagayan ng crack, pero ito ang basic plan. Nag-sketch ako sa tablet. Phase 1. Surface cleaning sa paligid ng crack. Gumamit ng espesyal na cleaner dahil sa cryogenic temperature. Phase 2. Unang pag-seal gamit ang CREOS. Ito ay emergency remedy para pabagalin ang pagtaas ng pressure. Phase 3. Magbutas ng stop hole sa magkabilang dulo ng crack para mapigilan ang paglaki pa ng crack. Phase 4. Selyohan ng tuluyan gamit ang cryogenic welding. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Phase 5. Tapusin gamit ang pangalawang coating ng CREOS. Ang oras ng trabaho ay minimum na 2 oras bawat phase. Kabuang 10 oras o higit pa. Ang natitirang oras ay mga 24 na oras. Sakto lang, pero hindi imposible. Nagtanong si Mitch ito. Direktor, pero may isang problema. Ano? Kapag nagtatrabaho sa 160 degrees Celsius environment, may limitasyon sa oras na pwedeng isuot ang espesyal na cold weather suit. Kahit gaano pa kaganda ang equipment, tong oras lang ang limit. Higit pa roon, may panganib ng hypothermia. Alam ko, kaya magpapalitan tayo. 2 oras bawat isa. Lamam tayong lahat. Pero nag-aalala pa rin ako. Ang ekspresyon ni Mitch ay puno ng pag-aalala. Ang totoo, mapanganib ang trabaho. Tiningnan ko ang team members. Si Jun Sato, 32 taon ng kasal. Si Ariel Suzuki, 28, may nobya. Si Mitch Ito, 29, ang bunso sa team. Si Manong Ben, 55, veteranong welder. May anak na kolehiyo. Lahat sila ay may pamilya, may kinabukasan, may lugar na babalikan. Sasabihin ko ng tapat, nagsalita ako. Mapanganib ang trabahong ito. Welding work sa negative 163 degrees Celsius. Ang kaunting pagkakamali ay magdudulot ng pinsala at ang malaking pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Nakatingin sa akin ang mga team members. Kung may gustong umatras, sabihin nyo, hindi ko kayo pipilitin. Tumahimik sandali. Si Jun ang unang nagsalita. Direktor, nang ikasal ako, nangako ako sa asawa ko. Ano? Ang maging mabuting tao. Hindi ang kumita ng maraming pera o maging matagumpay, kundi ang maging mabuting tao lang. Ngumiti siya. Kung pababayaan namin ang 30 na tao, hindi iyon mabuting tao, hindi ba? Sabi ni Ariel. Sasama rin ako. Kanina medyo uminit ang ulo ko pero sa huli, tama ka direktor. Walang kasalanan ng mga marino. Tumango si Mitch. Ako rin po. Kung umatras ako ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Dahan-dahang nagsalita si Manong Ben. Hindi ko maintindihan ang mga komplikadong bagay. Ang engineer ay dapat magsalita sa pamamagitan ng teknolohiya. Tara na. Ngumiti ako. Ang swerte ko na kasama ko ang mga kasama ko. Salamat mga kasama. Lumilipad ang helicopter patungong Hilaga. Sa labas ng bintana may walang katapusang dagat. Arctic Ocean. Ang dagat na pinakamahirap sakupin ng tao. Sa gitna niyan, may naghihintay na 32 na buhay. Lumapit ang helicopter sa site. Sa labas ng bintana, nakita ang Nord Star 3. Ang malaking hall ay umiindayog sa alon, ngunit may kakaiba.
Ano iyon? Bulong ni Ariel. Sa gitna ng hull, sa itaas ng Tank 1, may parang puting usok na umaalpas. Boil-off gas, sabi ni Mitch. Tumagas ang gas mula sa tank. Mas malala ang crack kaysa sa inakala namin. Kinagat ko ang labi ko. Mas nagmamadali ang oras. Lumapag ang helicopter sa deck ng barko. Nang bumukas ang pinto, ang 30 degrees Celsius na hangin ay pumasok. May ilang marino na sumalubong sa amin sa deck. Ang kapitan, si Ole Niil, ay nasa harap. Engineer Flores, kayo po ba iyan? Lumapit siya at inabot ang kamay niya. Maraming salamat dahil pumunta kayo. Magpaliwanag po muna kayo ng sitwasyon. Opo, dito po. Inakay kami ng kapitan papunta sa bridge. Sa monitor, maraming numero ang lumabas. Ang pressure ng Tank 1 ngayon ay 2.6. Ang haba ng crack ay lumaki mula sa unang 30 centimeters hanggang 45 centimeters. Lumalaki ang crack, hindi ba? Opo, at mas bumibilis ang bilis. Tiningnan ko ang monitor. Ang graph ng pressure ay umaakyat sa isang kurba. Kumusta ang mga marino? Sa kabutihang palad, lahat ay ligtas, pero nag-aalala sila. Ang mukha ng kapitan ay may bakas ng pagod at takot. Kapitan, sabi ko, mag-uumpisa na kami sa trabaho ngayon. Pakiusap pakalmahin niyo ang mga marino at maghanda para sa emergency evacuation. Evacuation? Ito ay para maging handa sa pinakamasamang sitwasyon. Kung magkaroon ng pinakamasamang sitwasyon, baka kailanganing i-evacuate ang mga marino gamit ang lifeboat. Naiintindihan ko, tumango ang kapitan. Dinala ko ang team members papunta sa Tank 1 Cargo Bay. Nang pumasok kami sa inspection passage ng tank, nagbago ang hangin. Ang lamig na parang bumabalot sa buong katawan. Ihanda ang thermal imaging drone. Kinuha ni Mitch ang drone. Nagsimulang i-scan ng drone ang outer wall ng tank. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang resulta sa tablet. Oh, kakaiba. Tumigas ang mukha ni Mitch. Direktor, tingnan niyo ito. Tiningnan ko ang screen. Hindi lang iisa ang crack. Bukod sa pangunahing crack, may maliliit na crack na kumalat sa paligid na parang spider web. Malala ito, stress crack. Nagmura si Manong Ben. Ang stress ay kumalat mula sa pangunahing crack at nagdulot ng secondary cracks, K. Hindi ito pwedeng sundin sa orihinal na plano. Bakit? Walang silbi kung pangunahing crack lang ang isasara. Kung napakaraming secondary cracks, sasabog pa rin iyan. Pumikit ako. Kailangan kong ayusin ang utak ko. Ang orihinal na plano ay ang isara ang pangunahing crack. Ngunit ngayon, kailangan ding i-handle ang secondary cracks. Ang trabaho ay tumaas ng 3 beses o higit pa. Hindi tayo aabot sa oras, bulong ni June. Hindi tayo aabot. Kailangan ng 30 oras para i-handle ang lahat ng ito. Ang natitirang oras ay mga 20 oras lang, hindi ba? Tiningnan ko ang outer wall ng tank. Sa likod ng puting yelo, may 170,000 cubic meters ng liquefied gas. Kung magkamali tayo, mamatay tayong lahat. Kaming 5 at ang 32. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan, sabi ko. Mayroon ba? Pag-isipan natin. Masyadong matagal kung isa-isa nating i-handle ang secondary cracks. Kung ganoon. Tiningnan ko ulit ang drone footage. Ang pattern ng crack. Ang daloy ng stress. May nakita ako. Teka, opo. Ang secondary cracks ay may pattern. Tingnan mo, lahat ay galing sa pangunahing crack. Ibig sabihin, ang pangunahing crack ang sanhi at ang secondary cracks ang resulta. Naiintindihan namin. Pero paano kung maisara natin ang pangunahing crack at sabay-sabay na i-disperse ang stress? I-disperse ang stress. Lumaki ang mata ni Manong Ben. Stress dispersion patch? Sa theory ko lang iyan narinig. Iyan ang na-develop namin. Hindi pa na-test sa practice. Binuksan ko ang box ng equipment. Sa loob, may silver patch, CRO patch, espesyal na patch na nagdi-disperse ng stress sa cryogenic environment. Isang teknolohiya na na-develop ng aming laboratory sa loob ng 3 taon. Kung ikakabit natin ito sa magkabilang gilid ng pangunahing crack, ang stress ay i-disperse sa patch. Sa ganoon, hihina ang puwersa sa secondary cracks. Kung hihina, titigil ba ang paglaki ng crack? Hindi titigil, pero babagal ng sobra. Sa panahong iyon, isasara natin ang pangunahing crack at ang natitira ay emergency remedy na lang gamit ang CROS. Nagtinginan ang mga team members. Kaya ba? Sa totoo lang, hindi ko alam. First time sa practice. Tiningnan ko ang team members.
Ngunit wala tayong ibang paraan. Kung hindi, hindi tayo matatapos sa oras. Kapag nangyari iyon, mamamatay ang 32 na tao. Worth it na subukan. Tumango si June. Gawin natin. Sige, i-revise ang plan of action. Nag-sketch ako ng bagong plano sa tablet. Phase 1. Ikabit ang cryo patch sa paligid ng crack para i-disperse ang stress. Phase 2. Unang coating ng cryo-S sa crack. Phase 3. Magbutas ng stop hole. Phase 4. Cryogenic welding. Phase 5. Pangalawang coating ng CRIOS. Phase 6. I-handle ang secondary cracks gamit ang CRIOS. Ang inaasahang oras. Kung magiging epektibo ang CRIO patch, ang kabuuang trabaho ay 18 oras. Saktong-sakto sa atin. Kung hindi maging epektibo, tumahimik ako sandali. Pag-iisipan na lang natin kapag nangyari. Sinuot namin ang espesyal na cold weather suit, espesyal na composite material na kayang mag-endure hanggang 196 degrees. Pero 2 oras pa rin ang limit. Tara na, pasok. Pumasok kami sa loob ng tank. Nang bumukas ang pinto, ang 160 degrees Celsius na mundo ay sumalubong sa amin. Naging puti ang paningin ko. Sa tulong ng mainit na hangin na nagpapaikot sa loob ng cold weather suit, nakayanan namin pero ramdam pa rin ang lamig sa balat. Dito po, nanguna si Mitch gamit ang thermal camera. Nakita ang crack, isang maitim na linya na 45 centimeters ang haba. Sa paligid, may makapal na yelo. Simulan na, kinuha ko ang CRIO patch. Kinabit ko ang unang patch sa kanang bahagi ng crack. Ang patch ay dumikit sa ibabaw ng metal at nagbigay ng silver na liwanag. Reaction started. Kinumpirma ni Mitch ang monitor. Bumababa ang stress reading. Gaano? Stress sa paligid ng crack. 15% reduction. Nagkaroon ng epekto. Sige, ikabit sa kaliwang bahagi. Kinabit namin ang pangalawang patch. Stress, 3% reduction. Direktor, gumagana. Nagbuntong hininga ako. Nagsisimula pa lang, pero ang phase 1 ay tagumpay. Tara na, ito na ang totoong laro. Ihanda ang CRIOS. Ang unang hakbang sa 48 oras na misyon ay nagawa na. Nagsimula ang trabaho. Nagpapalitan kami bawat 2 oras, pumapasok sa loob ng tank. Kami ni Manong Ben ang phase 1, June at Ariel ang phase 2, at si Mitch ang monitoring at support sa labas. Sa unang 3 oras, nakumpleto namin ni Manong Ben ang unang coating ng CRIOS. Ang espesyal na polymer ay kumalat ng manipis sa ibabaw ng crack. Bumababa ang bilis ng pagtaas ng pressure. Ang boses ni Mitch ay narinig sa radyo. Mula 0.05 bawat oras, bumaba sa 0.02. Nagkaroon ng epekto. Ngunit kalahati pa lang ang tapos. Nang lumabas ako ng tank, nanginginig ang buong katawan ko. Sa loob ng 3 oras, nasa 160 degrees Celsius environment kami. Kahit gaano pa kaganda ang cold weather suit, may limitasyon. Ayos lang po ba kayo? Inabutan ako ni June ng mainit na inumin. Ayos lang. Kayo naman ang susunod. Butasan niyo ang stop hole. Opo. Pumasok sina June at Ariel sa tank. Nagpahinga ako habang pinapanood ang monitor. Pressure, 2.7. Haba ng crack, 45 centimeters. Tumigil na ang paglaki. Stress, 70% ng normal. Epekto ng CRO patch. Nagiging stable ang sitwasyon. Lumipas ang 6 na oras. Tapos na rin ang pagbutas ng stop hole. Ngayon, ang pinakamahirap na phase, cryogenic welding, ang teknolohiya ng pagtunaw at pagsasama ng metal sa 160 degrees Celsius sa pababa. Bilang lang sa daliri ang mga taong kayang gawin ito sa mundo. Si Manong Ben ay isa sa kanila. Manong Ben, handa ka na? Oo, huwag kang mag-alala. 30 taon na ako sa ganitong trabaho. Kinuha niya ang espesyal na welding torch. Iba ito sa ordinaryong welding torch. May built-in na liquid nitrogen cooling system para maiwasan ang karagdagang pinsala mula sa thermal shock sa sabay-sabay na welding at paglamig. Pumasok ulit kami ni Manong Ben sa tank. Mag-uumpisa na. Sinindihan ni Manong Ben ang torch. Lumabas ang asul na apoy. Nagsimula ang welding. Sa tunog ng shhh, natunaw ang metal at napunan ang puwang. Ngunit hindi ito madaling trabaho. Teka, itigil mo muna, sabi ko. Anong nangyari? Ang welding bead ay napunta sa isang gilid. Hindi pantay ang temperatura. K. Inayos ni Manong Ben ang torch. Ang cryogenic welding ay may ganitong problema.
Kung magkaroon ng kaunting pagkakaiba sa temperatura, mapupunta sa isang gilid ang welding bead o sa pinakamasama, magkakaroon ng bagong crack. Dahan-dahan at maingat na nagpatuloy ang welding. Tumagal ng 4 na oras para mapunan ang 45 centimeters na crack. Nang lumabas kami ng tank, pagod na pagod kaming dalawa. Haay, umupo si Manong Ben sa sahig. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang. Medyo nanghihina lang ang paa ko. Umupo rin ako sa tabi niya. Ang buong katawan ko ay parang yelo. Ngunit nagawa namin. Natapos na ang pag-seal ng pangunahing crack. Direktor! Tumakbo si Mitch. Ang pressure. Bumababa ang pressure. Ano? Mula 2.7. Bumaba sa 2.5. Epektibo ang pag-seal. Pumikit ako. Nagawa namin. Dahil na-seal ang pangunahing crack, nabawasan ang pagtulo ng gas at tumigil ang pagtaas ng pressure. Pero hindi pa tapos. Nandyan pa rin ang secondary cracks. Pero dahil na-disperse ang stress, tumigil ang paglaki. Tapusin na natin ang CRUS. Opo, lumipas ang 2 oras. Natapos na ang CRUS coating sa secondary cracks. Ang kasalukuyang pressure ay 2.3, sabi ni Mitch. Patuloy pa ring bumababa. Tiningnan ko ang monitor ng tank. Lahat ng numero ay papunta na sa stable range. Nagawa namin, bulong ni June. Nagawa natin, Direktor. Tumango ako. Ngunit masyadong maaga para maging panatag. Final inspection. Paliparin ulit ang drone. Kinontrol ni Mitch ang drone. Nag-scan ang drone sa loob ng tank. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang resulta. Temperatura ng pangunahing crack, stable. Stress distribution, normal. Gas leak, hindi nakita. Nagbuntong hininga ako ng malalim. Nagawa namin. Sa wakas, pagkatapos ng 48 na oras na misyon, nagawa namin. Sa sandaling iyon, tumunog ang radio. Engineer Flores, narito ang bridge, ang kapitan. May tawag mula sa head office. Gustong makipag-usap ni CEO mismo. Naiintindihan ko. Pupunta ako diyan maya-maya. Tiningnan ko ang team members. Salamat mga kasama. Pagod na pagod kayo. Ngumiti si June. Kayo po, Direktor. Mas napagod. Halos hindi kayo natulog. Ikaw? Natulog ka ba? Hindi rin. Nagtawanan kaming lahat. Pagod. Pero masarap ang pakiramdam ng pagod. Tara na. Ayusin na ang gamit at umakyat. Umakyat kami sa bridge. Inabot sa akin ng kapitan ang satellite phone, si CEO. Kinuha ko ang telepono. Hello? Boses ni CEO Olaf Bergen. Nanginginig. Engineer Flores, maraming salamat. Ang 32 na marino ay nailigtas dahil sa iyo. Paano namin ipapahayag ang aming pasasalamat? Natahimik ako sandali. Naalala ko ang 1 taon na nakalipas, ang conference room sa Oslo head office. Masyadong mahal ang Pilipinas. Hindi kailangan ang sobrang disenyo. Nagbago ang panahon, ang mga salitang iyon. At ngayon, Engineer Flores, narito ka pa ba? Opo, narito po. Kami ay masyadong nag-alala sa gastos at binaliwala ang kaligtasan. Ang resulta ay ang trahedyang ito. Basag ang boses ng CEO. Nang pumunta si Engineer Flores sa Oslo at binalaan kami, sana pinakinggan namin. Kung pinakinggan namin noon, hindi sana nangyari ito. Dahan-dahan akong nagsalita. CEO, hindi ako pumunta para sa Nordic Energy. Pumunta ako para sa 32 na taong nakasakay sa barkong iyon. Wala silang kinalaman sa desisyon niyo. Sumakay lang sila sa barko para gawin ang trabaho nila. Walang sinabi ang CEO. Kaya pakiusap, ipahayag niyo ang pasasalamat niyo sa mga marino hindi sa akin. At simula ngayon, tumigil ako. Simula ngayon, ano ang dapat gawin? Gumawa kayo ng matinong barko. Tigilan niyo na ang pagtingin sa buhay ng tao bilang numero. Mahabang katahimikan ang naghari. Naiintindihan ko, sabi ng CEO. Nangangako ako. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sumikat ang araw sa Arctic Ocean. Tapos na ang mahabang laban na 48 na oras. Sumikat ang araw sa deck. Ang bukang liwayway sa Arctic Ocean ay isang kahanga-hangang tanawin na may halo ng orange at violet. Sumandal ako sa railing ng deck at pinanood ang eksena. Ang buong katawan ko ay parang tingga sa bigat, ngunit ang puso ko ay magaan ng kakaiba. Narinig ko ang boses ni June sa likod ko. Final confirmation ng pressure. Stable, sa 1.8. Hindi na aakyat pa. Salamat sa hirap. Tumango ako. Kumusta ang lahat? Medyo pagod si Manong Ben, pero ayos lang ang lahat.
Si Mitch, nagtitimpla ng kape sa cafeteria ng barko. Kape? Masarap iyon. Tumingin ulit ako sa dagat. 48 na oras. Sa totoo lang, 48 minuto. Sa panahong iyon, lumaban kami sa impyerno ng 160 degrees Celsius. Direktor, narinig ko ang yabag na papalapit. Paglingon ko, nakatayo si Kapitan Ole Niil, isang veteranong kapitan na may 30 taong karanasan. Ngunit ngayon, may luha sa mata niya. Maraming salamat. Hinawakan niya ang kamay ko, matigas at magaspang na kamay ng isang lalaki sa dagat. Maraming salamat. Dahil sa inyo, naligtas ang mga marino ko. Kapitan, ginawa ko lang ang trabaho ko. Hindi. Umiling ang kapitan. 30 taon na akong nabubuhay sa dagat. Sa panahong iyon, sa barko lang ako ng Pilipinas sumakay. Wala pa akong naranasan na ganito. Tumigil siya sandali. Nang marinig ko na lilipat ang kumpanya sa barko na gawa sa China, nag-alala ako, sa totoo lang. Pero isa lang akong marino. Kailangan kong sumunod sa desisyon ng mga nasa taas. Hindi mo kasalanan iyon, Kapitan, alam ko. Pero nang nalagay sa panganib ang 32 na marino ko, ang mga engineers ng Pilipinas ang nagligtas sa amin. Ang mga engineers na iniwan namin 1 taon na ang nakalipas. Tiningnan ako ng diretso ng Kapitan. Bakit kayo pumunta? Ang kumpanya namin ay nagtaksil sa Pilipinas. Masyadong mahal, sobrang disenyo. Bakit kayo pumunta para tulungan ang ganoong kumpanya? Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, nag-alinlangan din ako noong una. Nang tumawag si Eric sa madaling araw, biglang pumasok sa isip ko ang isang pag-iisip. Tingnan mo, tama ako, hindi ba? Ang alaala ng pagiging binaliwala sa Oslo 1 taon na ang nakalipas. Ang yabang ni CFO Terje, ang mga salitang iyon. Sobrang pag-aalala ng engineers. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng kakaibang kaligayahan. Natama ako at nagkamali sila. Ngunit 3 segundo lang iyon. Kapitan, dahan-dahan kong sabi. Nagtanim din ako ng galit noong una. Sa totoo lang, hindi ko pa rin sila lubos na napapatawad. Pero 32 na tao, iyon ang sagot ko. Ang 32 na tao ay hindi si CFO Terje. Sumakay lang sila sa barko para gawin ang trabaho nila. May pamilya sila at kailangang umuwi. Tumango ang kapitan. Ang engineer ay trabaho ng pagliligtas ng tao, sabi ko habang nakatingin sa dagat. Ang paggawa ng barko at ang pagdesign ng tank ay para sa pagliligtas ng tao. Kung makalimutan natin iyan, magiging makina lang tayo para kumita ng pera. Engineer Flores, hinawakan ulit ng kapitan ang kamay ko. Ikaw ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala ko sa 30 taon ko sa dagat. Nahiya ako at umiwas ng tingin. Pang-aaliw lang iyan. Hindi, taos-puso iyan. Sa sandaling iyon, may narinig na boses mula sa ibaba ng deck. Direktor, may tawag mula sa head office, si Eric Smed. Sa communication room ng barko, ang malaking screen ay nagpakita ng Nordic Energy Head Office sa Oslo. Sa screen, nakaupo sina CEO Olaf Bergen at CFO Terje Hase. Iyon ang conference room noong 1 taon, ngunit iba ang atmosfera. Engineer Flores, si CEO Olaf ang unang nagsalita. Una sa lahat, taos-puso kaming nagpapasalamat. Ang aming 32 na marino ay ligtas dahil sa inyo. Maraming salamat. Salamat po, CEO. At humihingi kami ng paumanhin. Sight. 9 biglang bumaba ang boses ng CEO. 1 taon na ang nakalipas, nagbigay kami ng maling desisyon. Masyado kaming nag-alala sa gastos at binaliwala ang kaligtasan. Ang resulta ay ang aksidenteng ito. Tahimik akong nakinig. Nang pumunta si Engineer Flores sa Oslo at binalaan kami, sana pinakinggan namin. Kung pinakinggan namin noon, hindi sana nangyari ito. Yumuko ang CEO, talaga pong humihingi kami ng paumanhin. At gumalaw si CFO Terje sa tabi niya. Namumutla ang mukha niya. May dark circles sa ilalim ng mata at wala na ang yabang noong 1 taon. Engineer Flores, nanginginig ang boses ni CFO Terje. Nagkamali ako. Tumayo siya at humarap sa kamera. Yumuko siya ng 90 dalyong. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. 1 taon na ang nakalipas, binaliwala ko ang mga salita ni Engineer Flores. Sobrang disenyo. Sobrang pag-aalala ng engineer. Lahat ng salitang iyon, nagkamali ako. Nagpatuloy siya habang nakayuko pa rin. 32% na pagbabawas ng gastos. Ano ang silbi niyan?
kung saan 32 na tao ang muntik nang mamatay. Nag-save kami ng 4.8 trilyong yen. Mas mahalaga ba ang pera na iyon kaysa sa buhay ng tao? Tumulo ang luha mula sa mata ni CFO Terje. Numero lang ang nakita ko. Ang numero sa quotation, ang numero sa financial report. Ngunit nakalimutan ko na may tao sa likod ng numerong iyon. Yumuko ulit siya. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin. Tumahimik ang communication room. Tiningnan ko siya sandali. Ang taong nakita ko sa Oslo 1 taon na ang nakalipas. Tigilan na ang sobrang pag-aalala ng engineers. Pag-iisipan na lang natin kapag nangyari. Ang mayabang na taong iyon ay umiiyak at humihingi ng paumanhin ngayon. Sa totoo lang, dapat masaya ako. Tingnan mo, tama ako. Ngunit kakaiba, hindi ko naramdaman iyon. Mr. Terje, dahan-dahan kong sabi. Itaas mo ang ulo mo, opo. Tinatanggap ko ang paumanhin. Huwag ka nang yumuko. Dahan-dahang itinaas ni CFO Terje ang kanyang ulo. May gusto rin akong sabihin, sabi ko. 1 taon na ang nakalipas, nagalit din ako. Sa totoo lang, galit na galit ako. Ang 15 taong partnership ay natapos dahil sa numerong 32%. Humingi ako ng paumanhin. Ngunit, huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Mr. Terje, ang pagkakamali mo ay hindi ang pagtaksil sa Pilipinas, kundi ang pagtingin sa tao bilang numero. Ang pagtingin sa barko bilang quotation. Iyan ang pagkakamali. Tumango si CFO Terje. Tama po. Simula ngayon, gumawa ka ng ibang paraan. Huwag mong kalimutan na may tao sa likod ng numero. Opo. Hinding-hindi ko po iyan kakalimutan, sabi ng CEO. Engineer Flores, may gusto kaming maging opisyal na proposal. Anong proposal po? Ang Nordic Energy ay gustong ibalik ang lahat ng LNG carrier order sa Philippine Shipyard. At kasama ng full investigation sa aksidenteng ito, plano naming mag-propose ng pagpapahigpit ng safety standard sa International Maritime Organization. IMO. Lumaki ang mata ko. Sa IMO? Opo. Gusto naming i-propose ang pamantayan ng Pilipinas, ang sobra-sobrang disenyo nyo bilang international standard. Pagkalipas ng 3 buwan, Geneva, Switzerland, IMO Head Office. Hindi ko inakala na uupo ako sa lugar na ito. Sa malaking conference hall, nagtipon ang mga kinatawan ng mga miyembro ng bansa sa buong mundo. Amerika, China, Korea, mga kinatawan ng Europe. At sa podium, nakatayo ako. Sa mga respetadong delegado, naglakad ako sa harap ng mic. Ako po si Ricardo Flores ng Philippine Shipbuilding. Ngayon, magpapakita ako ng proposal para sa pag-revise ng safety standard ng LNG carrier. Ang insidente ng Nord Star 3 3 buwan na ang nakalipas ay naging worldwide news. Ang halaga ng cost reduction. Ang leksyon ng LNG ship accident sa China, ang 32 lives na iniligtas ng Filipino engineers, sobrang disenyo o disenyong buhay life design. Ang media ay nag-report ng sunod-sunod tungkol sa aksidenteng ito at sa proposal ng Nordic Energy, ang IMO ay nagumpisa ng pagre-review sa safety standard ng LNG carrier. Ang kasalukuyang international standard ay nagbagaranti ng minimum safety. Inilipat ko ang slide sa screen, ngunit ang minimum ay hindi sapat. Sa Inanta 160 TEDA lisensi sa Linamas Environment, hindi pinapayagan ng ni isang depekto. Tumahimik ang conference hall. Ang Philippine Shipyard ay nag-apply ng sarili nitong pamantayan sa loob ng 30 taon. 5% na karagdagang nickel, 15% na karagdagang reinforcement, dobleng inspeksyon ng welding. Ito ba ay sobrang disenyo? Tumigil ako sandali. Sa loob ng 30 taon, walang ni isang malaking aksidente sa LNG carrier ng Pilipinas. 0. Hindi ito swerte. Coincident. Ito ay disenyo. Nagkaroon ng bulungan sa conference hall. I-propose ko, pakiusap, i-adopt ang safety standard ng Pilipinas bilang international standard. Tataas ang gastos. Ngunit ang gastos na iyon ay ang gastos para protektahan ang buhay ng tao. Natapos ang presentation at oras na ng Q&A. Nagtaas ng kamay ang kinatawan ng Korea. Researcher Flores, ako po si Kim ng Korean Shipbuilding Company. Kinabahan ako. Ang Korea at Pilipinas ay matagal nang magkaribal sa shipbuilding industry. Hindi tanong, kundi gusto kong magpahayag ng suporta. Ang Korean shipbuilding industry ay lubos na sumusuporta sa proposal ng Pilipinas. Nagulat ang conference hall.
Nagpatuloy si Kim. Sa totoo lang, ang Korea at Pilipinas ay magkaribal. Nagkakaroon kami ng matinding kompetisyon sa market share. Ngunit hindi ito issue ng kompetisyon. Tumayo siya. Ang kaligtasan ay hindi subject ng kompetisyon. Ang kaligtasan ay dapat i-share. Kung ang kaalaman na naipon ng Pilipinas sa loob ng 30 taon ay maging international standard, magliligtas ito sa buhay ng mga marino sa buong mundo. Ang Korea ay lubos na sumusuporta sa proposal ng Pilipinas. Maraming salamat, Mr. Kim. Nang umupo si Kim, tumayo naman ang kinatawan ng Germany. Miller ng German Lloyd's Register. Sumusuporta rin ang Germany sa proposal ng Pilipinas at ang UK. Brown ng UK Maritime Safety Agency. Sumusuporta rin ang UK, Norway. Olaf Bergen ng Nordic Energy. Siyempre, sumusuporta kami. Kami ang unang nag-propose nito. Nagtawanan sa conference hall, ngunit ang pinakanakagulat ay ang pahayag ng kinatawan ng China. Wang ng China Shipbuilding Industry. Kinabahan ako. Ang China ay ang bansa na sumakop sa market gamit ang mababang presyo. Sumusuporta rin ang China sa proposal ng Pilipinas. Ha? Nagulat ba kayo? Ngumiti si Wang. Sa totoo lang, 3 buwan na ang nakalipas, tutol pa ako. Dahil kung magpapahigpit ng safety standard, tataas ang gastos at magiging disadvantageous sa shipyard ng China. Tumigil siya sandali. Ngunit nakita ko ang aksidente ng Nord Star 3 at nagbago ang isip ko. Kahit makuha mo ang market sa low-cost competition, kung magka-aksidente, mawawala ang lahat. Kung mawawalan ka ng tiwala, tapos na. Tiningnan ako ni Wang. Ang Pilipinas ay nagawang manatiling walang aksidente sa loob ng 30 taon hindi lang dahil sa technical skills. Dahil inuuna nila ang tao. Matututo ang China. Nagbuntong hininga ako ng malaki. Hindi ko inasahan ang resulta na ito. Nagkaroon ng botohan. 40 na boto ang pabor, 0 ang tutol, 3 ang nag-abstain. Ang Philippine Safety Standard Proposal ay inaprubahan. Ang declaration ng chairman ay sinundan ng palakpakan sa conference hall. Tumayo ako sa podium at pinanood ang eksena. Ang pamantayan na ininsulto bilang sobrang disenyo sa Oslo, 1 taon na ang nakalipas ay naging international standard ngayon. Natapos ang pulong. Nakatayo ako sa hallway sa labas ng conference hall at tumingin sa labas ng bintana, maliwanag ang kalangitan sa Geneva. Engineer Flores. Narinig ko ang pamilyar na boses sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo si Terje Hase. Hindi na siya CFO. Pagkatapos ng aksidente ng Nord Star 3, kusa siyang nag-resign. Mr. Terje, matagal na tayong hindi nagkita. Oo, pinanood ko ang pulong. Tumayo siya sa tabi ko. Congratulations. Ang pamantayan ng Pilipinas ay naging world standard. Salamat. Tumahimik sandali. Engineer Flores. Si Terje ang unang nagsalita. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko ngayon? Hindi po. Narinig ko lang na nag-resign kayo. Nagtatrabaho ako sa isang NGO tungkol sa maritime safety. Nagulat ka ba? Hindi ko rin inakala na gagawin ko ang ganitong trabaho. Ako, isang tao na numero lang ang nakita habang buhay. Ngumiti si Terje ng mapait. Ang ginagawa ko ay ang tulungan ang safety education ng mga shipyard sa developing countries. China, Bangladesh, India. Lumaki ang mata ko. Marami pang lugar na nagsasakripisyo ng kaligtasan para sa gastos dahil sa mga taong tulad ko na numero lang ang nakikita. Kaya pinupuntahan ko ang mga lugar na iyon at nagtuturo. Tiningnan ako ni Terje. Dahil sa salita mo, Engineer Flores, sabi mo, may tao sa likod ng numero. Ang salitang iyon ay hindi umalis sa isip ko. Tumawa siya. Kung narinig ko iyon 1 taon na ang nakalipas, hindi sana nangyari ang aksidente ng Nord Star 3. Huli na, pero sisimulan ko na ngayon. Inabot ko ang kamay ko. Magandang trabaho ang ginagawa mo. Kinuha ni Terje ang kamay ko. Hindi nga tayo nagkamay noong 1 taon, hindi ba? Naaalala mo? Hindi ko iyan makakalimutan habang buhay. Kung gaano ako kayabang noon, nagtinginan kami sandali. Mr. Terje, sabi ko, ang tao ay pwedeng magbago. Pinatunayan mo iyan. Namula ang gilid ng mata ni Terje. Maraming salamat, Engineer Flores. Sa eroplano pa uwi, ang dagat ng ulap ay nasa labas ng bintana. Sumandal ako sa upuan at pumikit. 48 na oras. Pagkatapos ng pagiging iniwan 1 taon na ang nakalipas,
Nailigtas namin sila sa loob ng 48 na oras at 3 buwan pagkatapos, ang pamantayan ng Pilipinas ay naging pamantayan ng mundo. Ang ininsulto bilang sobrang disenyo ay kinilala bilang disenyong buhay, life design. Ngunit ang tunay na nakuha ko ay iba. Ang salita ng kapitan, "Bakit kayo pumunta kahit iniwan na kayo ng mga engineers?" Ano ang sinagot ko noon? 32 na tao, hindi sila si CFO Terje. Ang engineer ay trabaho ng pagliligtas ng tao. Ang paggawa ng barko at pagdesign ng tank ay para sa pagliligtas ng tao. Kinumpirma ko ulit iyan. At si Terje Hase, ang pinakamayabang na tao ay nag-iikot na ngayon sa developing countries at nagtuturo ng safety education. Ang tao ay pwedeng magbago, magkakamali, magre-reflect at pwedeng magsimula ulit. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang eroplano ay papasok na sa Philippine airspace. Mga pasahero, malapit na po tayong dumating sa Clark International Airport. Umalingaw-ngaw ang announcement sa eroplano. Umuwi. Sa bahay. Sa site na nagtayo ng 30 taong walang aksidente sa LNG carrier. Ngumiti ako. Arrival lobby ng Clark Airport. Lumabas ako habang hila-hila ang maleta ko. At nagulat ako. Direktor, si June, Ariel, Mitch, Manong Ben, ang team members na kasama kong lumaban sa loob ng 48 na oras ay sumalubong sa akin lahat. Ano ito? Bakit kayo nandito? Nabalitaan namin ang resulta ng IMO at dumating agad kami. Congratulations! Inabot ni June ang isang bouquet. World standard. Ang galing. Ang galing. Hoy, hindi lang ako ang gumawa niyan. Kasama ko kayo, hindi ba? Nahihiya ako at iwinagayway ko ang kamay ko. Pero ikaw ang nag-present, Direktor. Tumawa si Mitch. Napanood ko ang video. Nang sinabi ng Korea at China na susuportahan nila, muntik na akong umiyak. Ako rin. Sumingit si Manong Ben. 30 taon na akong welder at hindi ko inakala na darating ang araw na ito. Ang pamantayan natin ay magiging pamantayan ng mundo. Tiningnan ko ang team members dahil sa mga taong ito. Ang mga taong kasama kong lumaban sa impyerno ng 160 degrees Celsius. Tara na. Kinuha ko ang maleta ko. Ako ang manlilibre ngayong gabi. Kumain kayo ng gusto niyong alak at karne. Mabuhay si Direktor. Sumigaw ang mga team members. Lumabas kami ng airport ng magkasama. Maliwanag ang kalangitan sa Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, Batangas, Philippine Shipyard Dock. Pinapanood ko ang bagong LNG carrier na ginagawa. Ang barko na in-order ulit ng Nordic Energy. Sa barkong ito, ia-apply ang bagong international standard. Sabi ni Eric Smed na nakatayo sa tabi ko. Nanatili siya sa Nordic Energy at naging safety executive. Ang pamantayan ng Pilipinas ay naging international standard. Simula ngayon, ang lahat ng LNG carrier sa mundo ay gagawin sa pamantayang ito. Ganoon nga. Tumango ako. Eric. Opo. Nang tumawag ka sa akin sa madaling araw 1 taon na ang nakalipas, ano ang nararamdaman mo? Sa totoo lang. Ngumiti si Eric ng mapait. Gusto kong mamatay. Nakakahiya. Naaalala mo noong humingi ako ng paumanhin sa iyo sa Subic Bay 1 taon na ang nakalipas. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin noon. Naiintindihan ko. Pero nangyari ang aksidente. Ikaw lang ang pwedeng tawagan, Engineer Flores, dahil ikaw lang ang makakapagresolba sa problemang iyon sa buong mundo. Tiningnan ako ni Eric. Pero talagang maraming salamat dahil pumunta kayo. Sa totoo lang, inakala ko natatanggi kayo. Eric, hinawakan ko ang balikat niya. Ang engineer ay trabaho ng pagliligtas ng tao. Iyan ang lahat. Tumango si Eric. Gusto ko ring maging ganoon. Tulad mo, Engineer Flores. Kaya mong maging ganoon. Kung magsisikap ka. Tiningnan ko ulit ang dock. Ang malaking hull na 300 metro ang haba. Kapag natapos ang barkong ito, maglalayag ito sa Arctic Ocean. At ang mga marino na nakasakay sa barkong ito ay maglalayag ng may kapayapaan. Dahil barko ito na ginawa ng Pilipinas. Dahil barko ito na ginawa sa pinakamataas na safety standard sa mundo. Ngumiti ako. Ito ang kasiyahan, fulfillment ng isang engineer. Hanggang dito, ikinuwento ko sa inyo ang 48 pan-oras na kwento. Ano ang masasabi nyo? Ang kwento kung paano lumuhod ang Norway na nag-iwan sa Pilipinas dahil sa mahal at nag-insulto at humingi ng tulong sa loob ng 48 na oras. At ang kwento kung paano naging world standard ang pamantayan ng Pilipinas na ininsulto bilang sobrang disenyo
Sa pamamagitan ng kwentong ito, may isa lang akong gustong iparating. Ang tunay na halaga ay hindi sinusukat sa numero, 32% na pagbabawas ng gastos. Sa likod ng numerong iyon, may 32 na buhay. 4.8 trilyong yen na na-save. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa perang iyon. Ang sobrang disenyo ng Pilipinas ay sa totoo lang disenyong buhay. Life. Design. Ang dahilan kung bakit walang ni isang aksidente sa loob ng 30 taon, hindi ito swerte, kundi disenyo. Ang disenyo na inuuna ang tao. Iyan ang tunay na galing competitiveness ng Philippine shipbuilding industry. Sana ay mag-apply din kayo ng disenyong buhay sa sarili ninyong lugar. Ang pag-una sa tao kaysa sa numero. Iyan ang tunay na professional. Hanggang dito ang kwento kung paano nagtaksil ang Norway sa Pilipinas at lumuhod sa loob ng 48 na oras. Ang 32% na pagbabawas ng gastos ay nagbanta sa 32 na buhay at ang pamantayan ng Pilipinas na ininsulto bilang sobrang disenyo ay sa huli naging world standard. Ang barko na ginagawa natin ay hindi lang isang tambak na bakal. Ito ay lifeline na sasakyan ng ama ng isang tao, ng asawa ng isang tao, Philippine Shipbuilding, 10 taong walang aksidente. Hindi iyan swerte, kundi disenyo. Kung natouch kayo sa kwentong ito, paki-share sa mga kakilala ninyo. Ang maliit na pagmamalaki ay magiging malaking lakas. Paki-subscribe at i-like din. Salamat po.